O update ko to kay dating gobernador sa Cebu, ito si kay Gwin Garcia ulit nga naay murag nakakita kini si Attorney Banyok yung ang kurba sa DYHP. Ang sasabihin ko halo-halo na lang no. Ito si Gwin Garcia ay may natoy pangamba ba si Attorney Banyok nga basin daw og ma-depress ba sa iyang pagkapilde. Napildi man lagi ni pagka-congress, pagka-gobernador sa Cebu. So naay tendency daw ani nga basin og ma-depress kini si Gwin Garcia sa iyang pagkapilde ni Pambari 4. So mo ni gi-analyze ni Attorney Banyok. Ipasok na ko ning video ha. Ipasok ko yung video para makita nyo. Now atong balikan mahigalan ning atong mga hisgutanan karon. Unya kini ni ang atong mga kaigsuonan nga naminaw atong padayonon ni gamay ni mahigalang protesta ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Kay ang Commission on Elections ra ba? Pinaagis Electoral Adjudication Department. Patubago na mahigala si Pamela Baricuatro. Another ning kuan ba? Ipahando na lang ni abogado niya ni Pamela kay medyo mura ba tawag samok-samukon pa gyud bitaw kasi mo panggobyerno, lisod naman kay na. So padayon na si Pam og serbisyo unya ni June 30. Tuloy-tuloy lang ang pagserbisyo. Ipahandol na lang ni lain mga higala nga team ang mo tubag inis Comelec para nga di na matandog ang padayon nga serbisyo kay kining si Gobernador Gwendolyn Garcia ni file pa magprotesta god mga kagilaan. Di pa gid siya makadawat. So kadtong naa sa iyang circle ang atong ikatambag sa mga kagilaan nga kamo mismo na hibaw man mo bisag kini mga mayors hibaw man na sila. Unsa gi aktual nga mga panghitabo, no? So si Gwen di pa makadawat. Tabangan lang sa siguro kay kanay gud mga higala na pa sa state of denial. So ang stages ana mahigala nga maluag-luag ba siya? Kay sunod ana makailag dili siya kadawat magpabilin ana sunod ana dunay anger, dunay mga higalay matawag nato mga kaigalaan og bargaining ato abot nga ma-depress gyud siya anak kalakiha. Depression ang kunana. Kunang dili pag-unsa ba dili ingon niya unsa kini akong tambag dito sa US natural naman na dito. Inana nga magka-problema kadako magka-problemahan ni para niya kay naanag ka. Pila ka katuig nga naa diha. So 5 ka 3 consecutive terms siya nga gobernador. So pila man to katuig day siyam na congresswoman sa mga kagilaan for 6 years so 15 years na. Yan pagserbisyo. So iya pang pagka-gobernador duha ka termino. So 15 years pagka-gobernador plus 6 years pagka-congressman. 21 years, 5 ka ng kadugayan. Saka ka na og kas Kapitolyo. Unya paghuman usa ka higayon ana, kalit lang ka nga nalugapak ba. Mo na pagmata niya, sa pagmata nako dili na akong gobernador, na natinuod gyud. Anang maanad ba ka ba nga buntag mag-ilis ka nya adto ka Kapitolyo, nya hawd ka ikaw may ngilngig ka tanan, ha? Bisag asang hisgutanan mahigala, ngilngig ka. So kining mga taos ang palibot god. Kung kinsay makasulti lang ni Gwen ba? I know nga kining uban di man basta-basta makasulti god. Managana kag sulti ana. Kinsa kay iyang makasulti niya no nga makahinay-hinay bag istorya nga Gob Gwen kanang hinay-hinayan lang siguro dawat go. Kay masabot nimo niyang circle ba indekin maglisod nagsulti niya. Kaya lang imagine ha. Nasa circle of lawyers ana, team of lawyers. Unyo saon man nga maayo pa man sa abogado. O maghisgot ta mahigala og medical aspect maayo pa sa mga doktor. O maghisgot kag African swine fever, ASF, maayo pa sa mga veterinarian. Kay moingon veterinarians magbantay ta kay naa na nakasudang ASF, basic ni scientific ni na laboratory mo na ni ASF. Mingos goy na dele, kolera ra na. So na makasabot ta ba nga taon po no? Why makasulti na niya? Kisa may classmate ni Gwen ka. Kay mga classmate maka-or. Kay wa na magusto ni publing lagi. Katugos ni publing day usahay.
Pulitandog adto mahigala medyo na may panahon gani adto nga iya pa mga tudi pangalto niya paminaon. So wa na may kuna kinsa may makasulti ni Gwen taon nga makahunghong ba? Kada bang friend bitaw nga tinuod niya gov gining kay pasig masuko masugoday managanam sa gukagod. Kay prangka-prangkang pagkaistorya ha. Kana lang daan nga inyong survey-survey gov Gwen bida. Kana survey-survey ninyo nga 95% imo ang kang pam 4% ra kapin. Kay doon naman ikatulong ni Dagan to gobernador mahigala doon po sa gamay porsyento taon. Layo pang eleksyon. Kada kaduol ng eleksyon na kaduol na 2% na nung kang pam. Kisa may nagpatuo ni mo ana. Nituo ka na or unsa man? Purbida Ginoo ko. Ato analyze og maayo na unya. Pero si Winston mahigala nakadawat naman si Winston. Di siguro siya maminaw kay katibitong naitabo nga ang ombudsman ginya pakanaugon sa may gala kay preventively suspended siya. Si PJ ko ditambag na niya nga naog na lang mayong manaog na lang siya. O di ko siya manaog. So kisa may paminaon niya. Si Winston mahigala ni angko na gani ani. Di po paminaon. Kisa man kay iyang mapaminaw. Kaya lisubay ka na sa imong pagkatao bitaw usahay ka ng haod kay ka taasa kay ka sa imong kwan. May pod nga doon na po yung mga tao maka kuan mo mapangutana po nimo ba? Unsa may tan-aw nimo ni Dayken na? Unsa tan-aw nimo ini? Ikaw Anday Maris sa may imong unahuna ni. Makaanak ka ba? Na kay tao ba nga makonsulta kay kinis Gwen gud taon inig uli sa ila wa man lagi po lagi sa ibana day. So kini iya mga anak kisabay makahunghong niya bitaw nga kanamang heart to heart talk mga kaigalaan. Heart to heart nga istorya. Nga Gov Gwen tinuray lang ato lang accept ni kay Koman. Hindi magka mag-ihap tanaw ha mo imong ipon ang mayor. 50 ka mayor iya di sa kadawat. Nganong kadawat man lagi si Raymond diri sa Cebu City. Nga mag-ihap ka mayor may gidaganan ang number of barangay captain sa pitanan tuan Raymond. Pila may kang archibald na upat ra day. Akuan ka Deken atong interview gapon upat ra kabuk mayor. Kapitan. So, wa magpasabot nga kung maunay number of leaders na nimo, daog ka na. Kaya BOPK mahigala, upat labag ko ila, pero kung bati man sila, ni daog, wa may gubot ang Cebu City, okay man. So, kinis Gwen, medyo dunay kakulian eh. Now, kisay friend ni Gwen ba nga makasulti? Na magyoy ka amigo bitaw nga may makaingon ni mo, amiga, nga may makaingon ni mo, kaya usay ko ka na, mismo ka na sa inyong igsuon, usay di ka sulti sa mga igsuon kay doon na sa iyang kaugalingong kuansad. O sa maikog ka, dadon ka sa kaikog, dadon ka sa kuan. Kaya kining pagsulti niya tubangan sa mga mayos, duko-duko ta mga mayor. Pero kining mga mayor gud ni. Kay bawo gud sa mga gila unsay aktual na hitabo sa field. Unsay aktual nga nahitabo sa ground. Kay bawo na sa mga mayor gud na. O kadtong gisulti Gwen bisa pag iyang gipatapok, mga mayor na iyang gipatapok ha. Pero sultihan ta mo bisa pag mga tanod lang na iyang gipatapok, di makatuo niya. Manang si Winston, tawa, si Winston Garcia mismo iyang igsuon, abogado. Mo man isulti Winston, ako pag human sa eleksyon ko si Winston, may gila mo niya pamahayag, human naman ni, nakahuman naman mo ani, kabasa naman mo ani, pero ako lang balikan gamay ha, for emphasis. Ingon si Winston, thank you to everyone who supported my sister Gwen in the recent elections. Sabi na saya pa, daghang salamat sa tanan nga misuporta sa akong igsuon nga si Gwen atol sa bag-uhay lang nga piniliay. Every single effort you gave from your votes, your support, and your time was deeply felt and truly appreciated. Ay, nahinailan daw, palita malibat dong. Sabi ni saya pa, ang matag paningkamot nga inyong gibuhat, gikan sa inyong mga buto, suporta, og panahon, among gibati, og dako kayo among pasalamat. Matod pang Winston. Atong in English pa niya, itong Bisayon. Matod pa niya. As her brother, sa Bisaya pa, isip iyang igsuon, I am proud of Gwen's years of dedicated public service and the lasting contributions she has made to the progress of Cebu. Matod pa niya, mas pasigurbuhon ko sa dedikado niyang mga tuig sa pagserbisyo sa publiko o sa mga dakong kontribusyon nga iyang nahatag alang sa kalambuan sa Sugbo. Matod pang Winston. Though the outcome of this election was not what we hoped for. Matod pa niya mahigala. Bisan pa man dili mao ang resulta sa eleksyon nga among gilauman.
Ato pang Winston. I know her passion for serving Cebu and its people remains as strong as ever. Ha? Mato pa niya nasayod ko nga ang iyang tinguha o gugmas pagserbisyo sa Sugbo o sa katawhan nagpabilin nga ligon. Oh, mato pa niya. I look forward to seeing her continue to make a difference in new and meaningful ways. Sa Bisaya pa, nagpaabot ko sa pagtanaw sa iyang padayon nga kalambuan sa bag-o o makahuluganon nga mga pamaagi. Tanawa, kini nga paragraph isa. To our newly elected Governor Pam Balicuatro, congratulations. Mato pang Winston. So, nakadawat ko si Winston day. Nga si Winston, sa atong bag-ong napiling gobernadora, Pam Balicuatro, akong ipadayag ang akong pagtamod o pag-congratulate. Na? Mato pa niya mahigala, congratulations. Ha? The people have spoken and you now carry with you a clear mandate to serve and fulfill your plans for our province. Matod pa niya mga higala, nagsulti na ang katauhan, di ka na? The people have spoken. Nagsulti na ang katauhan. Nagsulti na ang katauhan og dala na nimo karon ang tin-aw nga mandato sa pagserbisyo o sa pagtuman sa imong mga plano alang sa atong lalawigan. Di man kana? The people have spoken. Ano? Sulti ng mga tao. As a fellow Cebuano, I pray for your success and for the continued progress of our beloved Cebu. Isip usa ka parihan nimo nga Cebuanon, isip usa ka kauban nga Cebuanon, nagampo ako alang sa imong kalampusan og sa padayon nga kalambuan sa atong pinalanggang Sugbo. Kini may kuyaw nga statement na Winston day, balik-balik ka gamay dong be. Kana. Asa Cebu gamay, kana. To our newly elected Governor Pam Balicuatro, angko na si Winston day bago paghuman sa eleksyon angko na yun. Alang sa atong bag-o nga na napili nga gobernador Pam Balicuatro, congratulations. Ang katawhan ni sulti na. And now you carry with you a clear mandate. Magkana? Klaro nga mandato. Sumingon sa isip o as a fellow Cebuano, I pray for your success and for the continued progress of our beloved Cebu. Limang kana. Sa Binisaya pa isip usa ka kauban nga Cebuanon, nagampo ko sa imong kalampusan o sa pagpadayon nga kalambuan sa atong pinalangga nga lalawigan. Mato pa niya. Elections may come and go, but our shared love for Cebu unites us all. Kana, ikondong para pala malibat dong. Ang eleksyon moagi og mulabay apan ang atong hiniusa nga gugma alang sa Sugbo mo'y magpabilin nga naghiusa kanato. Mato pang Winston. Nya ingon siya, let us move forward together. Move forward na lagi. Let us move forward together with respect and hope for a better and brighter future for our province. Magpadayon ta nga managiusa uban ang respeto ug paglaom alang sa mas maayo ug mas hayag nga kaugmaon para sa atong lalawigan. Pagkanindot mga higala nga statement sa iyang igsuon nga si Winston Garcia. Paminaw ko sa duwa siguro sa una ba kanang batulata na si Winston daog na pagapildi Winston na pildi na okay pildi sa duwa na sa balik na join ini dua na daog lipay ini kapildi mo hilak may mo hilak lang mo ligid. Ato lang ni agi katawa mga kaigalan pero porbida bitaw ako makalingo-lingo kagyod mga sukin ti paminaw. Pero kining iyang asaman tong iyang video atong pagtagad ning pamahayag kay mga mayor batanawar ko ng mga naong sa mga mayor town. Pagsulti niya mahigala bida mga mayor murag day usa murag kana napog dunggan ay. Sulti sa mo protesta sa mga kisano yung mayora nga sa Glinsuko to dito pero medyo murag kuwang sa pagtuo siguro sa Glinda kay apektado man sa iyang inon nga doon ay problema tong electoral process
Kini usa ka mayor, kinsa man ning mayora day nanapong mas dunggan? So, hangtod karon di pagyapon wa pagyapon niya madawat. Kay ang mga mayor iyang gimiting nga ang pagtuo ba ni Gwen Garcia porket ang mga mayor naan niya ang iyang pagtuo panalo na siya sa eleksyon. Hindi naman yan pwede. Kasi kahit pa ikaw ay gobernador, ay tumakbo ka ng gobernador at yung suporta lang ng mayor nasa sayo, yung mga pinaka-ground nun, yung sa mga tao ba sa laing-laing barangay, hindi sumuporta sa'yo, so wala ka. Halimbawa, 50 na mayors lang yung nakuha mo. Tapos yung mga ground nun nasa mga ilang libo. So talagang hindi mo talaga mananalo ka. So kawawa talaga pala si Gwen Garcia ngayon kasi 'di ba na itong si Attorney Banyok na nasanay na yung iyang lawas ba nangita na gina siya og kanang adlaw-adlaw nga mo iyang routine, kada bangon sa kada adlaw labi nagting opisina moadto ka sa imong trabaho para tayo nga tayo na halimbawa na tay trabaho nga routine na ginata araw-araw ay manibago ka nga bigla ka na lang na pag-abot sa kadlaw di ay wa naman day koy kuan, wa naman day koy trabaho daan eh. Okay lang kung pensyonada ka. Pero si Gwen Garcia kuan man sabi niya senior citizen man pensyonada man usapan napoy kuan, naampoy kwarta. Ang kuan lang ini kay Waybana mo na ingon ni Attorney Banyok na Waybana ni mo na isa sa karon nga mo na yang kinaiya sa una nga perting panglupig ba perting kahod-hawron mo na ni resulta karon. So di ba pud angay bitaw nga ang atong batasan lagi nga di ba pud nato nga wa ta kay bawo ba sa umaabot nga adlaw darating na araw na mayroon tayong bigla pala tayong gaganon. So hindi natin pwede talaga na ang mga tao ay sakta natin ng mga salita. At ito kasi siya, yun ang ginagawa niya na grabe talaga siya. Na ang talaga niya, powerful na talaga siya sa kanyang lugar. Kaya ngayon, ito na yung nagiging papel na darating na talaga yan. Na magiging civilian at civilian ka na. Yan na yung gagawin mo na sanayin mo na. At kung ma-depress ka, so kailangan huntahan ka na lang. Mag-istorya ka sa imong mga amigo. Unsa pa, mga imong mga anak. So mao na hinungdan nga naitaw nga ma-depress nga uban bitaw magkasakit na lang, ay uban mamatay na kani. Mao na hinungdan nga ang mga mamulitika ka kinahanglan nga imo nang di ka mag-una na nga, ako'y hawd ini lugar kay di pa na matag-an ang panahon. So ito yung ngayon ang nangyari kay Gwen Garcia na dumating rin sa kanya. Kasi mayroon talaga tong masasabi natin na karma din. Kasi yung ginagawa niya sa mga tao noon, mayroong siyang mga hindi magandang pananalita, ayun. So lesson na yan sa mga politiko na nagiging nagiging kasanayan na, pero bigla pa lang darating ang araw na paggising mo pala hindi ka na mayor, hindi ka na kapitan, hindi ka na hindi ka na presidente, o hindi ka na senador, hindi ka na congressman. So ganun ang ating buhay.